Ang Pilipinas po ay nag-generate na mahigit 2.7 million tons ng plastic waste annually. Ito'y ayon po sa 2021 report ng World Bank Organization. At ngayong International Zero Waste Month, isa sa goal ng pagdiriwang na ito ay ang maging plastic-free na ang Pilipinas. Pero bago po natin pag-usapan yan, panoorin po muna natin ito. Sa mundong ito, tila ba't kasabay ng pag-usbong ng modernong pamumuhay ay ang mas maraming plastik na nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Mula sa mga gamit sa bahay hanggang sa plastic water bottles na madalas nating dala kahit saan. Ito ang mahirap nang mabura ang presensya ng plastik. Sa kagustuhan natin na maging eco-friendly, marami sa atin ang paulit-ulit na gumagamit ng plastic bottle na maaring hindi natin namamalayan ang malupit na epekto sa atin. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang kakambal na panganib ng paulit-ulit na paggamit ng plastic bottles. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ngayon si Ma'am Lea Austria, ang Communications Campaigner ng Plastic Free Pilipinas. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Dayan at Audrey po ito. Good morning, Dayan. Good morning, Audrey. Thank you very much for having me here. Okay, ma'am, ano po ang short-term and also long-term effect ng patuloy natin na paggamit ng plastic? Bukod sa ating environment, ano po ba yung epekto nito sa kalusugan din ng tao? Okay, maraming salamat sa tanong nyo. Actually, isa itong mahalagang tanong para sa lahat sa ating mga Pilipino. Kung hindi nyo alam, actually number one ang Philippines pagdating sa polusyon ng plastic sa ating karagatan, sa mga ocean. So, nabanggit nga kanina, ilang tonelada ng plastic ang naidadagdag ng Pilipinas sa buong mundo. At isa sa mga pangunahing concern dito ay dahil ang plastic ay binubuo ng napakaraming kemikal na hindi pa hanggang sa ngayon actually buo at tunay nating naiintindihan lahat ng epekto ng mga chemical na ginagamit sa plastic ay ngayon nadidiscover natin na napakarami pala niyang epekto sa hindi lang sa environment, hindi lang sa mga ibang hayop, mga halaman, sa lupa, kundi pati sa mga tao mismo. Nito lamang ay merong kumalat na may lumabas na balita actually, isang study tungkol sa epekto ng, di ba may plastic, ngayon meron ng microplastic, meron pang nanoplastic, paliit ng paliit yung mga plastic na nasa hangin, nasa tubig, at lahat yun na-absorb at nakakain, naiinom natin ng mga tao. Hindi lang natin, lalo na pati ang mga bata, mga sanggol. Meron din ng mga study na mula mismo sa breast milk ay nakakakuha kagad ng mga nano at microplastic ang mga baby, ang mga sanggol. At syempre, ang epekto nito, ang plastic kasi is puro chemical. Hindi ito natural na bagay, hindi siya organic na material na kayang i-digest at i-absorb ng ating katawan. Kaya ang epekto nito ay nilalabanan siya ng ating katawan. Isa sa mga pangunahing health concerns ay ang epekto nito at pagdulot nito ng cancer, pagbago ng hormone activity ng ating katawan na siyempre nakaka-epekto sa iba't ibang bahagi ng ating kalusugan. Sa reproductive health, sa paglaki or growth ng isang tao, isang bata, at pati sa mismong pag-iisip natin, umaabot din siya, nakaka-apekto din siya sa plastic. Talaga namang ang daming dahilan para wag na tayong gumamit ng plastic kasi para yung kumbaga paggamit natin ng mga alternative, makakabuti ito hindi lang sa kalikasan pero sa ating kalusugan. Pero ito, Miss Lea, dito sa Pilipinas, matagal-tagal na rin nating sinusubukan na bawasan ang paggamit nga ng plastic. Inihikayat natin yung paggamit ng eco bag, pati na rin yung straw, kung hangga't maaari, wag na gamitin ito, no? Papel na kadalasan na po yung ating ginagamit, supot at maging sa may paper straw na nga rin po. Posible ba talagang maging plastic-free tayo dito sa Pilipinas? And if it's yes, gaano katagal sa tingin ninyong aabutin bago ito mangyari? Actually, no, ang plastic kung hindi Naku, ayun, medyo naputol lang yung linya ng komunikasyon 1904 at 1907. So mga 100 taon pa lang ang buhay ng plastic. Pero napakalaking problema na niya kagad sa buong mundo. Dito naman sa Pilipinas at pati sa buong mundo rin, may mga ginagawa tayong paraan. Nito lamang November ay naging bahagi ang EcoWaste sa Global Plastics Treaty, sa siyempre International Convention na
nag-a-attempt at nagtatangka na gumawa ng paraan para buong mundo ay tulong-tulong tayo sa pag-resolve ng problema ito. Dito naman sa Pilipinas, tama nga yung nasabi ninyo na napakarami na rin natin mga ginawa at mga naipasang batas at mga ordinansa sa mga lokalidad para labanan yung plastic. Ito lang sa Pilipinas, marami ring actually mga naka-pending pa na mga bills at mga orders para tuluyan pang makadagdag sa ating paglaban sa polusyon ng plastic. Kung tatanungin niyo po kung gaano katagal, matagal na matagal o siguro ang aabutin pa kung hindi tayong lahat mag-aambag para makahanap ng solusyon. Unang-una na dyan maraming sinusulong ang Plastic Free Pilipinas at ang Eco Coalition para makaibsan kumbaga sa problemang ito, lalo na yung mga education programs natin. Kasi lahat tayo, siguro ang tingin natin sa plastic yung disposable. Pagkatapon ko, okay na yan, wala na siya sa isip natin. Pero hindi doon pa lang kumbaga nagsisimula yung ating problema or even doon sa ating pili na gumamit ng plastic pa lang ay problema na siya agad para sa atin. And ngayon, siyempre, ang gusto nating itulong at iudyok sa lahat ng mga nanonood ngayon at siyempre sa ating kababayan, yung problema ito sa plastic ay responsibilidad natin lahat bilang mga consumers, but also kailangan din nating himukin at i-invite at encourage at talagang bigyan ng rason ang mga company na gumagawa or gumagamit ng plastic, pati ang ating gobyerno na maging responsable sa ating paggamit, pag-produce at pag-dispose or even pag-redesign ng buong sistema ng ating pag-consume ng plastic. Yung sabi ko nga kanina, mga 100 years old pa lang ang plastic, pero parang kung i-imagine mo ngayon, kaya ko nga bang mabuhay ng walang plastic? Kayang-kaya. Kasi more than hundreds of years ago, wala naman yan Nagawa natin na mamuhay ng mabuti, maayos at responsable ng walang plastic. Kaya kaya din natin yan. Malaking trabaho nga lang ito para sa ating lahat. Okay, ma'am, ano po yung pwede nating gawin? Kahit man lamang sa maliit na paraan para mabawasan o matigil na yung paggamit ng plastic. Okay. Actually, sa Eco Waste Coalition, meron tayong bagong pinost lang nitong kailan. Sa dami ng mga, siguro nung kabataan, alam natin itong 3 hours of yung reduce, reuse, recycle. Alam natin lahat yan. Ngayon, meron naman tayong 5 hours ng sustainability na gusto natin i-push or isulong sa ating mga kababayan. So, unang-una nagsisimula ang ating pagbabawas ng plastic use mula sa refuse. Ano ba yung mga plastic na kaya kong mabuhay ng walang plastic? Ano yung mga bagay na yun? At maging committed tayo doon sa pag-refuse na paggamit nito. Marami naman pong alternatibong mga bagay. So, susunod naman ay pag-reduce. So, kung hindi ka gagamit ng plastic, meron ka pa rin mga plastic na ginagamit, kailangan nating bawasan yung ating pag-asa or yung pag-depend natin sa paggamit ng plastic. Halimbawa na nga lang dyan, sino-sino ba dito yung may baon na kanilang mga reusable, na mga utensils, yung tumbler natin. Dapat meron na tayo laging bitbit dyan na para sa office o even sa school or paglalakad lang natin, yung jogging natin, imbis na bibili ka ng bote sa tindahan, may bitbit ka ng konting weight para sa iyong pag-exercise, di ba? Ang susunod naman na R dyan ay ang reuse ng ating mga gamit. So, yung ating mga nagamit ng plastic, paano pa ba ma-maximize yung lifespan nito at saka yung kanya use sa ating buhay para hindi agad tapon. Paggamit, tapon. Yun yung nakakadagdag sa problema ng plastic. Ito, kailangan nating isipin kung paano pa natin siya repurpose or magagamit ulit para talagang hindi siya kalat agad. And pang-apat na siguro dyan ay ang recycling. Although sa totoo lang, yung recycling isang malaking effort siya. And
ang naitutulong lang niya kumbaga sa lahat ng plastic, sa tunay-tunaladang plastic na gagawa natin o na-create dito sa Pilipinas pa lang, mga 9% lang, mga 10% lang yung actually napupunta sa recycling. So kung yung ating mga nanonood ngayon, makakatulong din sa pag-recycle, mabuting bagay yan. Para naman magawa natin itong recycling, maliit na bagay. Pag kayo po ay gumamit ng isang plastic, actually may makikita kayo minsan doon na triangle kung saan may number. So mahalaga pong malaman kung anong plastic yung ginagamit ninyo para ma-recycle natin siya ng mabuti. Actually meron pong 7. Medyo iba-ibang plastic kasi para sa iba't ibang gamit, alam natin lahat yan. Ngayon naman, kung iniisip nyo makatulong sa pag-recycle, ang pinakamahalaga po ay alamin kung anong plastic ito at paano ito. Halimbawa na nga lang po itong plastic bottle natin, anong plastic ito, karaniwan, or alam naman ng mga nanonood sa atin ngayon, yung tinatawag na PET bottle. Pero sa totoo lang po, ang PET bottle, yung mismong bote pa lang, hiwalay pa yung label natin at saka yung takip ng ating bote. So, ito karaniwang nadadala sa ating mga recycling facilities at saka sa mga waste na kukuha ng mga waste pickers. Pero po, tayo bilang mga consumer ay kailangan po nating siguraduhin na malinis. So actually, meron pa po konting laman ito, pero yung kailangan pong malinis siya, tuyo, bago natin dalhin sa basurahan or sa recycling facility para po ma-recycle siya ng mabuti. Kasi kapag hindi po nalilinis, bago nyo po itapon, pag pinalinis, doon po namubuo yung mga nagkakaroon. May mga nabubulok po na parte, may mga bacteria na tumutubo at kung ano-ano pa na nagiging mahirap or minsan magiging mas imposible pa yung pag-recycle natin ng mga bagay, ng mga plastic products na ito. Kaya bilang consumer, as much as you can, kung naisip nyo pong tumulong sa recycling, ay unahin nyo pong linisin muna. Linisin, hugasan, at tuyuin yung inyong mga plastic products bago natin dalhin sa mga recycling facilities. Okay. O yung At 5 uli na hours po of dyan. sustainability na nabanggit ni Ms. Thea, importante sa buhay natin yan Ayan, Yes. with just that 5 hours of sustainability ay makakatulong talaga tayo sa ating kalikasan. Well, Ms. Thea, salamat po sa pagbabahagi po sa inyo, sa inyo po, sa amin po ng inyo pong advokasya. Thank you po for joining us dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Thank you po, Ms. Thea.